Kakausapin po natin sa linya ng telepono si Tomas Orbos, ang General Manager po ng MMDA. Good morning, GM. Ay, ma'am, good morning po. Good morning, ma'am. Sir, kasama po ang MMDA sa interagency nga po na mangangasiwa ng traffic sa Metro Manila. Dito po sa iminungkahi po ni Senator Grace Poe, sa palagay niyo po ba ay possible po ito na agahan ang bakasyon ng mga estudyante sa Pasko para nga daw po mabawasan ng traffic? Ma'am, nakikita po naman natin basta bakasyon, lalo na kung biglang walang pasok, talagang gumagaan po yung traffic. So tingin ko may yun meron hong kahulugan na kung mapaaga yung kanilang bakasyon, makakatulong ho talaga ang Christmas traffic. Talaga mabigat ang Pasko at talagang dumodoble, tumitriple. Pero kung kahit siguro isang linggo mas maaga yung kanilang dismissal for Christmas break, malaking bagay po yun. So you're very open to this idea po na talagang makakaganda po ito sa lagay ng ating EDSA? Opo, at ito po pwede namin i-take up sa interagency kasi po hindi na lang ho MMDA ngayon. Meron na po yung DOTR, HPG, so pag-uusapan ho namin yan. Magandang mungkahi yan. GM, may mga nailatag na rin po bang programa ang ahensya para po maibsan ang traffic sa Christmas season? Maliban po dito sa imumungkahi nyo rin po itong gusto ni Senator Grace Poe. Madami po kaming pinag-uusapan ngayon in the next few weeks or next few days. Lalabas na po yung aming kasi ang gusto po ni Secretary Togati talaga na magkaroon ng isang mas maginhawang Pasko in terms of traffic para sa ating lahat ngayong Kapaskuhan. So meron po kami mga gagawin na mga pamamaraan, na mga pagbabago. Yan po ang tugon ni Secretary Togati. Ganun din po ang problema natin, GM, kahit wala pa pong panahon ng Pasko talaga, pag naman po din ngayon panahon ng tag-ulan, talagang gumagrabe po ang lagay ng lansangan kahit na po wala namang aksidente. Ano ho ba ang pwede natin gawing solusyon dito o may mga programa na rin po bang naiisip ang interagency? Ang nakita po nating isang instance nung Biyernes, bigla nagkaroon ng mahabang traffic na umabot hanggang airport. Nakita namin yung problema ay isang sandaling pagbaha sa Balintawak, no? At siguro ito ay isang sa amin isang karanasan na dapat namin tignan na dapat talaga yung mas mag-intensify ang aming efforts hindi lang sa pag-enforce pero pagtingin sa mga kalye na kung saan may binabaha pala, no? Yung alam naman namin na bumabaha talaga sa Balintawak pero dapat yun ay natugunan namin na mas maaga. So tingin ko isa pa tong kailangan naming asikasuhin na Ma'am Sherin. Opo, GM, panghuli na lamang po, kamusta po ang MMDA sa ilalim ng interagency group na binuo nga po ng DOTR? Hindi naman po ba bumaba ang moral ng mga taga-MMDA? Ang sabi ko po sa aking mga kasama sa MMDA, magandang nangyari itong I-Act na to. Kasi doon makikita ng ating mga mamamayan, ng ating gobyerno pati na ito pala ang kailangan na maging isang ahensya na magtitingin sa buong Metro Manila. Kailangan may power siya beyond MMDA. So kung sakali man na ito'y maging isang ehersisyo para makita talaga kung anong kailangan ng isang ahensya, ay maganda ho yung nangyari. Kailangan ho talaga meron hong right para tignan ang prangkisa, may right para tignan ang mga kalye beyond the national road. So tingin ko po this is a good exercise for the next 2 years. Even the emergency powers will prove that if ever MMDA is going to be strengthened, it needs this kind of power. So tingin ko magandang exercise ito sa amin. So ano pa rin po ang magiging main role po ng MMDA dito po sa interagency na ito? Ma'am, kami pa rin ho ang pinakamadaming enforcer. So therefore kami ho nagbibigay ng manpower support. Kami rin ang pinakamadaming sasakyan at mga CCTV. So we have the logistical support and then the technical support as kami rin ho nakakaintindi at nagmamanho ng lahat ng traffic signal. So
Basically ho, kami pa rin ho yung main bulk but under the tutelage and direction of Secretary Tocati. Huling hirit na lamang po, GM, siguro po ikinukonsidera din po ba at pag-uusapan sa interagency dahil po kasi bawat municipality or bawat po city na dadaanan po ng isang motorista, nag-iiba po kasi yung kanilang mga patakaran or batas. Ito po ba ay pag-uusapan din at ikukonsidera na dapat isa na lang po yung buong Metro Manila at kausapin po itong mga LGU? Tama po yun. In fact, nag-usap-usap na ho ang mga LGUs together with MMDA and DOTR. Opo. Nagkaroon na nga ho ng initial joint training ng mga enforcers. Susunod na ho dyan yung pagtingin ho ng tama ho kayo ng mga anong batas na pwedeng maipagsama-sama tulad ng mga violations, pati ho yung synchronization ng traffic lights. Yan ho ay pinag-uusapan na namin and hopefully we will come to an agreement within the next 2 weeks. GM, good morning po sa inyo at maraming salamat po sa inyong oras. MMDA General Manager Tomas Orbos.